Ordinary faith lang? Why extraordinary faith? Simply because, listen, we need to have an extraordinary faith because God is an extraordinary God. Amen. Hindi siya simpleng Diyos lang. Hindi siya pipitsugin Diyos. Akala ko kasi ng mga Israelita, nung inilabas sila sa land of Egypt, going to promised land, akala nila, nung hinabol sila ng Egyptian soldier at nakaharap sila sa dagat na pula, kaya sila nagclamor kay Moises, akala nila, yung Diyos ni Moises na nagpalabas sa kanila sa Egypt ay Diyos lang na panlupa. Yun ang mindset nila. Kaya sabi nila, Moises, dinala ba kami ng Diyos mo dito para patayin sa ilan? Pero anong ginawa ng Diyos sa kanila? Itinawid sila sa dagat. So, nakita ng mga Israelita, huy, ang Diyos pala ni Moises, pandagat din. Kala nila, panlupa lang eh. Minsan alam nyo, mga kapatid, iba-iba ang pagtanaw natin sa Diyos. Minsan akala natin ang Diyos ay pang maliit na problema lang. Hello? Ang Diyos ay pwede kahit sa anumang problema. Amen. Alam pa ka natin. Bukan ang kapangyarihan ng Diyos kahit sa anong problema sa ating buhay. Just come to God with an extraordinary faith. Amen? Amen. Ano sabi ng Diyos kay Moses? At sa bahay Israel, sabi ng Diyos kay Moses? Ano sabi ng Moses sa bahay Israel? Behold and see the salvation of the Lord. Hinati ng Diyos ang dagat para sa kanila. Tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo yung dinaanan nila. May alikabok pa. Grabe mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, grabe ang Diyos nila. At yun din ang Diyos natin, grabe din. Amen? Meron tayong grabing Diyos. Hello? Amen. So ito po yung unang gusto kong makita natin, the extraordinary faith and the persistence. Kung nais natin buuin tayo ng Panginoon, kung nais natin maranasan ang pagbuo ng Diyos sa ating buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, we must have an extraordinary faith and persistency in our life. Maintenance, persistence. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:7 hanggang 8, sabi doon, humingi at tatanggap. Kumatok at pagbubuksan. Maghanap at makakasumpong. Makinig po kayo mabuti. Hindi lang po minsanan yun. Sa original na salin ng Biblia sa Greek, ang sabi ganito, ask and keep on asking. Knock and keep on knocking. Seek and keep on seeking. Then, you will have the answer. Amen. God wants to see persistency in our faith. Kaya kung talagang may faith ka, you will be persistent. Amen? Amen. Persistent ka sa Panginoon. Persistent ka sa iyong sitwasyon. Gising pa ba tayo mga kapatid? Listen. If your faith is true, if your faith is true, you will never easily give up. Kung talagang totoo ang iyong pananampalataya, hindi ka madaling susuko. People of God, are you listening? Amen. Kung talagang totoo ang iyong pananampalataya, you will never easily give up. Why? Because you know, God will never give up you. Amen. Hindi ka isusuko ng Diyos. Alala ko si Elijah, mga kapatid. Matapos niyang talunin ang napakaraming false prophet of Baal. Dito po natin tingin, mga kapatid, dito natin pansin. Matapos siyang talunin ang lahat ng bulang propeta ni Baal, here comes Jezebel. Hinahunting siya at papapatay siya. Ang ginawa ni Elijah, nagtatatakbo at nagtago. At doon sa kanyang pagtago, mga kapatid, alam niyo ang kanyang prayer request kay Lord. Lord, mamatay na sana ako. Lord, take away my life. Lord, kill me. Imagine niyo po, ano? Katatapos na ng kanyang great victory. Then all of a sudden, napalitan ng ano? Ng desperation, discouragement. Makinig po tayo. Ito mababantayan natin.
Sa panahon ng mga tagumpay sa buhay natin, mas lalo tayong magbantay. Never relax. Hello? Yun ang lesson doon. Huwag kang mag-relax, mas lalo kang magbantay. Ganun ang nangyari kay David. Matapos ang sunod-sunod na tagumpay sa kanilang mga kalaban, anong ginawa ni David? Pagod na muna ako, papahinga na muna ako. Saan? Sa terrace ng aking palasyo. Nung siya'y magpahinga, tanghali tapat nakakita siya ng bituin na kumukuti-kutita. Nakita niya si Bathsheba na napakaganda na liligo. You see, sa panahon ng tagumpay, nag-relax si David, yun ang kanyang naging pagkatalo. Ganon din si Elijah. Ito ang magandang lesson. Nung si Elijah ay nagpe-pray ng Lord, mamatay na sana ako. Alam niyo, sabi ng Diyos, Elijah, pagod lang yan. Pahinga ka lang. Sige, pahinga ka dyan sa kuweba. At huwag mo intindi ng iinumin at pagkain mo, I will provide. Nag-utos ang Diyos ng ano? Uwak. Maga, tanghali, gabi, may nagpapakain sa kanyang uwak. Luto na. Luto na, kompleto, Ricardo. Kakagating niya, lulunukin niya, kakainin niya na lang. Tapos yung mineral water, ando na sa loob ng kanyang kuweba. Everything is provided. Ang ginawa ni Elijah, during the time of facing discouragement in his life, ang ginawa niya, kumain, natulog, kumain, natulog, kumain, natulog. Kaya pag may mga problema tayo, huwag na hindi kayo kakain. Matatalo kayo. Hahanginin ang utak nyo pag hindi kayo kumain, pag may problema kayo. Amen? During the time of life's problem, lahat ng pwedeng kainin natin, kahit problema, kainin nyo. Dahil pag hindi nyo kinain ng problema, kayo kakainin ng problema. Are you listening, people of God? Pinakain. Alam nyo kasi mga kapatid, sa panahon ng problema, importanteng malakas ang katawan mo. Importanteng malusog ang pisikal na katawan mo. Dahil na lang ihaharap mo sa problema. Amen. Amen po ba? Amen. Malaking kasinungalingan ang nilalagay ni Satanas sa maraming tao na kapag may problema sa pag-ibig, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, sa negosyo, anong nilalagay ni Satanas? Malungkot, magmukmok, huwag kumain, magkulong, magsarili. Doon ka madaling matalo ng kaaway. Hello? Huwag kang kakain. Yan ang nilalagay ni Satanas. Yan ang kasinungalingan pandaraan ni Satanas. Sa panahon ng problema, mas lalo kang kumain o kumain. Kailangan ng katawan mo ang kalusugan at lakas. Amen? Eto na ako ngayon, eksena. Nung si Elijah makarecover na physically. Hello? Makarecover si Elijah physically. Ano sabi na Diyos sa kanya? Hoy Elijah, sumusobra ka naman yata. Lumabas ka na dyan sa lugar. Magtrabaho ka na. Mag-ministry ka na. O lumabas na si Elijah. At yun, he became once again a very successful prophet. Rapakan natin ang Panginoon. Ihasa na kain na ng kain, natulog ng tulog at nakalimutan natin magtrabaho. Kailangan lang yun sa panahon na may pagsubok at problema. Amen po ba? Amen? Huwag natin gagayahin ang maraming taga-sanlibutan na nagsasarili, nagkukulong, no? Wala akong ganang kumain. Wala akong ganang makipag-usap. Wala akong ganang magtrabaho. Ayun. Isang araw, wala nang gagana sa iyo. Pati utak mo hindi nagagana. Wala ka nang gana eh. Amen ba? Amen. Hallelujah. Now, if your faith is true, listen. If your faith is true, you will never easily give up. Hindi ka madaling sumuko. Kung totoo na may pananampalataya ka. At kung totoo ang pananampalataya mo, amen? Sapagat alam mo, imagine nyo si Elijah sumuko na. But the God of Elijah, hindi siya isinuko. No, Elijah, just take your rest. Eat and rest. Eat and rest. Hindi siya isinuko ng Diyos. Hindi kung ang Diyos, siguro katulad natin, ganun gusto mo nang mamatay, bahala ka sa buhay mo. Ganun na siguro tayo, no? But praise God. The God of Elijah, the God of the Bible, our God, will never easily give us up to any problems we face. Hindi tayo madaling isuko ng Diyos. At hindi tayo isusuko ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka isusuko ng Diyos. Marahil tayo, pwede natin isuka ang Diyos. Pero ang Diyos, hindi tayo isusuko kahit anong mangyari. Palakpakan natin ang Panginoon.